Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, Philippines. Good morning, Tawi-Tawi. Good morning, Ma'am. Now with me is Madam Hadja Siti Amina Muhammad. Middle name niyo pala is Jafar. Ma'am, pwede po bang kayo na yung magsabi sa kanila kung ano ang mga titulong naka-attach sa pangalan mo? Kasi ang dami-dami, baka makalimutan ko yung iba. So please, tell them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Hadja Siti Amina Jafar Muhammad, married to Colonel Arif T. Adjarai, retired AFP. Opo. So, I finished my undergrads from the Southwestern University, Bachelor of Science in Medical Technology. Oo. And likewise too, I finished my Plan B from the Graduate School of the MSUTCTO, and my Plan A also, thesis writing. I was the pioneering batch way back to 2017. Oo. So, after that, nagpo-proceed ako for my doctoral degree. So, I finished also Doctor of Education, major in Educational Management. Likewise too, I finished also Doctor of Education, major in Peace and Development. And now, inshallah, by June 14, siguro, so magmamarch naman ako, the Doctor of Philosophy, major in Technology Management at Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Oh my God, ang dami mong mga titulo. Sa dami mong na-mention, ma'am, ha? Saan dito ka nagpa-function as Madam Hadja Siti Amina Jafar Muhammad sa Tawi-Tawi Regional Agricultural College? Yes. So, I am the Director for Extension Services. Actually, Tawi-Tawi Regional Agricultural College, my principal author na dito, this is through the help of our beloved Congressman Dimsar Matba Sali. I-change na po, hindi na Tawi-Tawi Regional Agricultural College. This is Tawi-Tawi State College. Really? This is through his support to Tawi-Tawi Regional Agricultural College. Kaya, Congressman Dimsar Matba Sali, thank you so much in behalf of my office, Director for Extension Very Services. good. At least Yes. State College na kayo, Yes, no? Okay. Ma'am, I heard, aside from a very busy empleyado ng Tawi-Tawi Regional Agricultural College, involved din po kayo sa mga civic organizations, di ba? So, ano-ano itong mga civic organizations na inyong sinasalihan? Actually, marami, because isa sa mga pangarap ko yan na tumutulong sa tao, because my caption, ganito po yun, Ano yun? willing to serve, not to shine. Okay. Ganun po. So, isa ako doon na pokal ng PWD. This is person with disability in the province of Tawi-Tawi. Way back to during the ARM. So, itong PWD of the province of Tawi-Tawi, hindi masyado siya maayos dahil wala po silang focal person or advisor. So, nang nagkaroon na tayo ng BARM, so doon na po, mayroon creation of the PWD Association in the province of Tawi-Tawi, and I was the focal person. You know what is important here? Yung nakikita mo yung mga tao left behind, yung nakikita mo na ngayon, ang dami ng mga benefits through the help of the Bangsamoro government. So meron na sila every year, meron na silang mga allowances. They have also mga sometimes magkaroon sila ng mga food facts binibigay. So maraming na tumutulong po sa kanila. So from the test, this is technical education from the office of Dr. Nuruddin, Mariam Nuruddin. So meron na sila, marami na sila po mga trainings. So i-train pa sila, may allowance pa sila, at meron pa rin silang mga binibigay doon, mga tulad sa training on the yung paggawa ng cake. Bibigyan na din sila ng mga oven. Kaya iyon nakikita ko, what comes into my mind, sabi ko, ang ganda pala ng buhay pag isang tao na tumutulong ka sa isang bagay na left behind before, ngayon nakikita mo that the resort. Kaya blessed din tayo through the provincial director
Ma'am Belinda Adir, the MSSD of the province of Tawi-Tawi. Likewise to Dr. Mariam Nuruddin dito po sa test. So kaya malaking impact ito sa mga tao left behind now, kaya nila na. Actually tapos na yung last 2 months nila, nagkaroon sila ng training sa massage. So, marunong na sila magmamassage po. So, kaya sabi ko, ay, alhamdulillah, ya Allah, ito po ang mga dream na gusto kong mangyari. Gusto kong umahawak sa isang bagay na nakikita ko na malaking tulong po sa kanila. Okay, very good. Yes po. Ma'am, meron bang mga list of mga PWD? I mean, ang tanong ko, mga ilang porsyento or ilan ba sila sa estimate mo na mga nakalistang PWD? Marami yan, mga 5,000 plus, Oh, really? kahit nga dito sa Bungaw. Pero nandiyan lahat ng mga complete data na sa MSSD. So, ibig sabihin ma'am, nasa 5,000 plus na mga PWD tayo. Yes po. So, yun yung mga nakalista. Meron pa yung mga coming. Kasi hindi lahat itong mga PWD nakalista sa MSSD na magre-receive lahat. Kasi hindi kaya ng gobyerno eh. Okay. Especially bago lang tayo sa bar. So, at least nakikita natin unti-unti ngayon na maganda ang kalabasan ng PWD. Yun ang maganda po. So ngayon, sabi ko kay Professor Abdar, Saturnino Abdar, siya po ang president ng PWD. Okay. So, yun na nakikita ko, ang ganda ng resort, kaya nila na ayusin. Sinabi ko yun sa sarili ko, pag nakita ko maganda ng resort, I should look for something that needs also my attention. Another Kaya pumasok naman kami dito sa reading enhancement for slow readers in elementary school in the province of Tawi-Tawi. Actually, this program, we are partner with the People's in Need and the Maradika. So, the People's in Need in the entire the Philippines, they have only 35 different organizations, they're partners. So, in the province of Tawi-Tawi, we are 2 organizations identified by the People's in Need. The Alliance for Genuine Unity in Mindanao, Tawi-Tawi Women's Sector, ako ba yun president? Okay. And the other one is the Tawi-Tawi Family Life Foundations. So kami po yung dalawa ang sinusuportahan ng People's in Need and the Maradika. Dito sa amin sa Tawi-Tawi, we have 5 elementary school identified by the MBHTE. So dito sa Bungaw, we have 3. This is sa Makasulutan. Ma'am, identified as? Yung slow readers po. Okay. So sa Makasulutan, Luok Bangka, and Datuk Halun Elementary School. Itong score ito po, ito ang data binigay ng MBHT ng Tawi-Tawi Division, Tawi-Tawi, na itong kailangan tulong ng mga NGOs tulad sa amin. So the other 2 elementary school doon po sa Panglima Sugala, this is Patuk-Patuk Elementary School and the Magsagaw Elementary School. So, tapos na ba yung program, ma'am? So tapos na po, nagkaroon na po ng culminating activities. That Okay. was April 20. Oo, may graduation Yung na. nagkaroon tayo ng graduation. Opo. You was there. Yes, Opo. one of our very Opo. important Ma'am, person. ano yung result sa tingin ninyo doon sa project, sa program? You know what is... Sa kabataan, yes, anong impact? So, the impact then, yung first day of the class, pero itong mga teacher namin, hindi sila diretso pumasok doon. Nag-meet kaagad sa mga student. There are lots of process na ginagawa ko being akong head ng program. Nagkaroon kami ng courtesy with the LGUs. Then likewise to the division office of Tawi-Tawi. Then pinuntahan ko lahat ng school ng itong yung mga principal, nagkipag-usap kami. So tapos nagkaroon kami ng orientation. Ano ang mga dapat gagawin ng itong mga 5 teachers, itong 5 teachers na ito na pumapasok sa lahat ng itong identified school, nag-train po sila. Tinitrain sila po ng whole day. Kung anong approach, ano ang maganda, kasi the program is only good for 3 months. So ano ang pinaka-approach na effective na dapat gawin ng mga volunteer teachers.
So this volunteer teacher is also, they have a salary from the People's in Need monthly for the 3 months program kasi hindi naman pwede hindi sila bigyan kasi nagmi-meet sila. So meron silang sweldo galing sa People's in Need itong 5 schools. So with their complete materials needed inside the class. So kasi Tawi-Tawi sa data po 64% na slow readers po. So if you look into, this is a big problem. So how do we expect that the next generation will achieve the best quality of education? So as a simple woman like me, so some of the partners need to be their partners, ako. So yun ang naisip ko. I want to help yung mga people na ganito, yung mga bata. Kasi sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang magkakabataan ay pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa sila ng bayan po? Pag walang tao, walang mga matatanda tulad sa atin na nakikita natin na kailangan ng tulong natin, pinabayaan pa natin. So at least sa ganitong maliit na bagay, I have no salary, but ang mission ko yung tumutulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin. At kailangan talaga tulungan sila. Kahit tayo mag-retired na, ikaw mag-retired ka na, mag-retired na rin ako, mayroon pa rin associate professor na mag-take charge sa position ko. Kaya yun ang isang pangarap ko na tumutulong sa mga kabataan sa community po. So thank you so much. Ang dami mong ginagawa, no? So aside from yung sa enhancement learning program na nasalihan mo, ma'am, ano pa yung other mga activities? Meron pa ba? Marami po. Because yun po talaga ang kwan ko. Yun talaga ang gusto ko. I want also to serve. Oo. To serve, not to shine. Hindi naman ako na gusto ko mag-serve upang mag-shine ako. Ako, mag-serve talaga ako. Hindi ko kailangan mag-shine. Because alam ko at nararamdaman ko, serving to people is serving to Subhanahu Ta'ala. Correct. Di ba? Yeah. It's a charity din. And Yes, charity talagang nagpo-protect sa atin. Opo, opo. Diba? Ma'am, okay. Baka marami ka pang organizations na ikukwento, pero baka hindi kasya ang isang oras sa atin, no? I-mention mo lahat ng mga organizations na to. Okay. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga yung yung route mo from your elementary to high school and college. Ano ka? Ganun ka na ba talaga ka-active? Or ngayon ka lang naging active? Alam mo, yung maliit pa ako, yung bata pa ako, Oo. pag meron mga wedding, hindi ako mahilig kanyan manonood sa wedding. Yung meron mga activities, ayoko. Pero pag may nagsabi, sabi niya, ay mayroon doong babae, mag-speech. Pupunta ko doon. Tapos pag ako manood, sabi ko, I hope someday, ganun ako katulad niya. Okay. Dreamer kasi ako. Oo. Gusto ko makita, sabi ko, gusto ko mangyari sa buhay ko, ganito ako darating ang panahon. A woman is standing in front of you tonight. Is a director for Extension Services, receiving 2 awards, 2 international awards. And that award will be dedicated to Tawi-Tawi Regional Agricultural College. Kaya nang nagiging advisor po ako sa military, way back to 2015, sinabi ko sarili ko, ay, siguro ito na itong pangarap na gusto ko mangyari. Nang doon ko nakikita, nararanasan ko, ang ganda pala magiging advisor sa military, sa PNP. Kasi ang PNP has 4 stages. They have the PGS, this is Performance Governance System. Ang first stage nila is the initiation stage. The second stage is the compliance stage. And the third stages is the proficiency stage. So, nang dumating kayo sa proficiency stage po, doon po nakakuha ng Silver Eagle Award ang PNP Tawi-Tawi. At may plaque o ba? May plaque. Meron kami. Nandito po. Ito po. Kaya nakikita mo dyan, I am a recipient of Silver Eagle Award. So ito yun. Yan po, ang recipient po ako ng Silver Eagle Award. Pero the advisor of the PNP PGS, hindi po madali na kukunin ka na lang. Dumaan po ako sa examination.
online po, nag-exam ako sa e-learning. Ang sa e-learning, nandoon ang mga question, pagpasado ka, lumalabas doon, congratulations, tapos, Okay. congratulations, tapos nandoon ang certification mo. Hindi ka pwede magiging advisor, especially you are a chairman, pag hindi ka pasado sa e-learning. Kasi yun ang isang road na makikita ng mga PNP ay pasado sa e-learning. So therefore, alam na alam niya itong PNP PGS. Kaya nagkaroon kami ng final boarding doon sa Cotabato way back to 2019. Kinantsawan pa ko ng isang advisory council because advisory council sa PNP PGS Tawi-Tawi came from different sectors. So I represented from the academy. Sabi ng isang advisory council during our final boarding, sabi niya, Tawi-Tawi yan. Pag Tawi-Tawi yan, alam na natin kung paano siyang sumagot. Hindi naman ibig sabihin dahil matalino ako, pero ang ibig sabihin doon, hindi ko pinabayaan anong trabaho dito being you are the advisor. Umiikot po ako sa Tawi-Tawi has 11 municipalities. This is 11 MPS, Municipal Police Station. So iniikot ko po yan. Pumunta ko ng Sitangkay, Sibuto, Simunor, Panglima, Sugala, Sapa, Tandobas, South Ubian. Only the 2 municipalities doon kami nag-meet sa Zamboanga. Pero lahat ng mga papers, yung mga accomplishment ng mga chief police of their respective assignment, pinapakita nila. At doon mo makikita kung nagtatrabaho sila o hindi. Ma'am, may bayad ba? Wala pa pong sweldo. Okay. Wala akong sweldo as the advisor of the PNP, PGS. Wala din po akong sweldo as the POCA person of the PWD. At wala din po akong sweldo monthly as the president of AGOM Tawi-Tawi Women's Sector. Volunteerism. Volunteerism po. Yun talaga ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Kasi at the end of the day, yung pag ako mag-isa, sabi ko, ang sarap pala ng pakiramdam na tinutulungan mo yung tao na walang money involved. Na ma'am, sa sobrang kabisi mo no, sa mga other civic organization, paano mo na ma-manage ang time mo dito sa Tawi-Tawi Regional Agricultural College, soon to be State College? Yes po. Paano? Kasi lahat ito ng activities, since you are the chairman of the advisory council, ikaw nga ang mag-decide eh. So, pinapokus ko talaga Saturday and Sunday. Okay. Kahit itong mga slow readers ko, di ba, Saturday and Sunday mag-meet sila. Saturday, mag-start sila mag-meet is 8 to 10, then Sunday is 2 to 4. So, ako talaga, yun ang maganda if you are the leader. Because you are going to finalize the schedule. So, yun ang ginagawa ko, Saturday and Sunday. So, kung hindi, yung holiday. Pag mayroon talagang important na travel ko, yung magpapay ako ng leave ng forced leave. Kasi hindi pwede hindi maayos ang programa na wala ako. So ngayon, may pumasok naman dito ako, last April 26, nag-oath taking naman ako. Advisory council po ako sa Western Mindanao Command. So under ni General Gonzales. Grabe. So nag-oath taking kami, so magkaroon kami dito sa Tawi-Tawi for the first board meeting. So our chairman, si Mayor John Dalipe po. Okay. Siya po ang chairman and ako po as member on the multi-sectoral advisory council, nakapokus po ako dito sa communication and advocacy. So pupunta si Mayor. Pupunta po sila dito. We are going to have our first board meeting. Kasi yung dito naman sa AFP po, sila po ay transformation roadmap of 2028. If you are looking into comparing to the PNP PGS, mas malapit sa kanila 2028. Sa amin sa PNP PGS 2030. Kaya it's different. Kaya ang ginagawa dito sa Westmencon, mayroon kami ibang-ibang committee. Sa amin sa PNP, wala kami committee. Pag ikaw chairman, ikaw talaga ang magplano ano ang dapat ayusin. Paano natin ma-achieve na itong PGS na itong performance governance system ng programa ng PNP to na ayos ba? Especially on the peace and order. Kaya, hindi madali to be the advisor, especially you are entering to the military life. In a military life, iba to a normal life. Kasi military ang maganda, kahit general ka pa. Pag magsalita ang advisor mo, makinig ka.
Yun ang maganda sa PNP. Uupo ka, everybody's listening. The colonel, the major, anong rangko nila. Yun ang maganda. Kaya sabi ko, ito ang pangarap ko. Ito na turns into reality. Yung bata pa ako, dreamer ako. Gusto ko yung mag-preside ako, nandyan nakikinig yung mga malalaking tao. Gusto ko ganun. Kaya sabi ko, might be half of my life parang na-achieve ko ito. Ayoko yung magtrabaho ka, yung magtatrabaho ka because of the money involved. Ako nagtatrabaho ako, lahat ng hinahawakan ko ito, wala akong honorarium. Alam, kung sabihin nila na magsinungaling kayo, only God knows. Wala akong honorarium, kahit tanungin ninyo pa sinong malalaking tao dito sa buong Tawi-Tawi, wala. Nagtatrabaho ako because I love Tawi-Tawi. Nagtatrabaho ako, mahal ko ang mga taga-Tawi-Tawi. Just to inspire everyone, I would like to present to the whole world itong mga plaque of appreciation na kanyang na-receive. Tingnan mo. O yan. Nakunan na ba natin to? Na isa-isa na? So, ito. Ito gustong i-present ni ma'am. Ano to? Peer arm. So itong plaque of recognition of the Philippine Association of Research Manager po, ako po ito ang Vice President. The President, Dr. Junior K. Ahmad. So, if we are fond of traveling, going to other places, nakikita ninyo po doon sa airport, mayroon doon waiting seat. Doon, at nakikita ninyo mayroon doon sir na peer arm. So, the President, Dr. Junior K. Ahmad, and I am the Vice President. That is through our initiative. So, sa inyo yung... Sa amin yun, sa amin, donation namin po yun. So, meron talaga complete kay mga papers doon. So, yun ang isang project namin malaki. Kaya during the last December ito, nagbigay sila ng plaque of recognitions kasi of all the Peer Arm Association of Research Manager in the Philippines, only Tawi-Tawi has a good project. And that good project that would help people always on travel. Totoo. So, yung taong palagi doon pupunta ng airport at hindi na sila mainitan. So, nakikita ninyo doon, mayroon doon yung peer arm, yung sa tabi ng kung saan ka papasok doon magsulat sa mga arrival, mga foreigners. Tapos dito yung Sa left side? Sa left side. Pagpasok mo lang sa entrance, yung malaking tent na yun. Opo. Yun po ang project namin ni Dr. John Ahmad with our officers here in the province of Tawi-Tawi. So, yan po ang plaque. Ma'am, nakita ko sa Facebook page mo, yung nag-receive ka ng award with our Chief Public Attorney na si Chief Acosta. Okay. Oo. Anong award ang na-receive mo? Gawad Filipino Awardee po ako. Nandito ba yun? Yun yung mataas. Paano ka nagkaroon nito? Nakita ko doon yung Chief Public Attorney kasama mo. Opo. So, paano po ako nagkaroon ng ganito? Oo. Kasi mahirap po kasama ka sa 100 empowered women. Isa na doon basihan po yung sa Silver Eagle Award ko sa PNP PGS. Inter the Probarm, ako lang po ang babae ang umupo na sa Pioneer Boarding as chairman of the PNP PGS. Kaya kakaiba po ang dating. Tapos, yung sa advisory council ko dito sa Kwan, sa part ng sa PWD, sa pagka-president ko, pagka-vice president ko sa Kwan. So because of those lots of the programs, lots of the advisorship, so marami akong nakwan. So yun considered as the Gawad Filipino Awardee ako. At nakikita mo every time meron kami mga activities, I do always focus to the less fortunate. Nalaala mo, pumunta kami doon sa basurahan. Yeah. So siguro, pagkausap ko yung mga doon nag-stay, it's very touching. Dahil nakikita mo sa kanila yung mga sentiments nila, especially during the Ramadan days. So, imagine for the one whole month na puwasa, no one na visited them. So, tayo kahit maliit na bagay, maliit lang sweldo, pupunta tayo doon. Because, ang sa atin, gusto natin kung ano nakain natin, yun din makakain nila. Kahit hindi tayo mayaman, at least pinapaparamdam natin sa kanila na nagiging importante sila sa buhay natin. Kaya, isang bagay na yun, kung bakit nakikita
ng mga Committee on the Gawad Filipino awardee ako. Kasi nakikita nila yung trabaho na meron ako, walang involved pera nagbibigay dito sa akin. All of those through my initiative. So, kinakausap ko yung mga kaibigan ko, mga pinsan ko, uy, mag-donate ka na naman. Oh, tapos dagdagan ko na pagkulang, pera ko na papasok. Kung wala man, sa akin na. So, ganun ako. Ganun kami. Kaya yung mga youth kami, may 3 youth kami. Opo. Bakit, why the AGUM, Tawi-Tawi Women's sectors created another youth AGUM? Oh. Dahil sila po ang mga tao na dapat bigyan din natin ng pansin, na ititrain natin for the next generation. Baka ayoko na masyadong na magpunta doon dahil matanda na tayo, hindi na tayo malakas. So at least mayroon someone knows na ganito palang ginagawa ni Associate Professor Siti Amina Jaafar Muhammad. Kaya yun ang mga bagay kung bakit ko nagustuhan. Gusto ko i-create yung mga youth dahil gusto ko mangyari kung anong mga journey na meron ako, ganun din mangyari sa kanila. Kaya way back to 2017, awardee po ako, finalist for the outstanding government employees po ako. Saan yun? Saan Sa yun? civil service, yan po. Ito. Opo, Di ba ito mahulog pagkawakan? Ganito lang. Okay. So, finalist po ako ng outstanding government employees po ng civil service. Yun po during the Province Day po, 2017, doon sa Languyan. Binigay po yan ng civil service. Kasi dahil sa dami-dami ng mga accomplishment ko. Kasi masarap magiging awardee ka, yung walang perang inboard. Totoo. Diba? Masarap magiging awardee ka na hindi dahil sinisweldohan ka. Dahil yun ang function mo, hindi. To be an awardee, hindi yun sa function, hindi yun sa duty and responsibility mo. Hindi dahil may budget ka, nagtatrabaho ka, ina-awardan ka, hindi. Ako, ang duty and responsibility ko, dito sa school. Oo. I meet my classes, whatever the programs on the extension services, but during Saturday and Sunday and the holidays, yun, lalabas po ako. Oo. Lalabas ako, tumutulong ako. So, yung mga tulong na yun, walang pera na kahit kanino may sweldo ako o may honorarium ako. Trabaho ko talaga yan. Volunteer ka lang. Volunteer talaga. Kasi yun na talaga ang gusto ko. To serve, not to shine. Kailangan ko lang mag-serve. Hindi ko kailangan magiging sikat ako. Kasi alam ko at nararamdaman ko, pag tumutulong ka, tulad ng sinabi ko sa iyo, service to people is service to Subhanahu Ta'ala. Yun lang talaga Totoo yan. ang pangarap ko sa buhay ko po. Totoo, actually. Oo. So, ma'am, ang dami mo nang nagawa para sa community, sa tao, sa Allah, at sa pamilya mo, no? Being a responsible mother, a provider. So, meron pa ba tayong pwedeng sabihin pa? Meron pa ba? Or kakat na natin doon? Kasi parang kulang ang isang araw, no? Sige, inshallah, we will have another set of interview. Marami ka pang pwedeng sabihin sa amin. Actually, you can also witness our first General Assembly with the Western Mindanao Command General. Kailan yan, ma'am? That would be on 28, 1 o'clock, doon sa Marine Brigade. Sa June? Ito, May? sa Tuesday. Okay. So doon kayo magkaroon ng general at magkaroon kami ng board meeting. Okay. So kompleto doon Sige lang. we came from different sectors, mga multi-sectoral. So ang chairman ko sa communication yung yun. Siya ang writer sa Zamboanga Times. Yung meeting na ito, para saan yan? Para sa mga programa na because of the transformation roadmap. Because of by the 2028 dapat ma-attain, ma-achieve. Yan na yung sa AFP. Di sa AFP na ito. AFP. 2028 transformation roadmap. Kaya overtime kami, we divided into 4 committees. Okay. So dito kami sa communication and advocacy. Kasi isa na doon sa advocacy, yung problema, nakikita mo ang dami ng mga foreign boat dumadaan. So yung mga foreign boat na yun, dapat yun may bayad na sila doon sa Philippine government. So wala tayong mga batas maliwanag. So ilan generation. So now I think na siguro inshallah magpa-finalize na kasi we came from different sectors.
So mayroon kami galing sa media. So meron kami galing sa mga business sector. So meron kami kompleto po doon, mga multi-sectoral advisory groups. Sige. Inshallah, we will be there. Inshallah, pag hindi mag-conflict sa time namin. Oh, so i-verify ko. So mas maganda yun kasi first time dito sa Tawi-Tawi magkaroon. Ma'am, ano po, finally, ano po ang masasabi mo sa mga leaders or mga members ng mga civic organization na gustong maging effective as you? So, ano yung pwede mong ma-advise sa kanila? Alam mo, isang bagay lang yun. Pag may hinahawakan ka na advisor ka or POCA person ka, siguraduhin mo yung commitment mo, yung dedication mo sa trabaho, na gawin mo yun. Wag mo isipin na magtrabaho ka because you want money. Magtatrabaho ka because ipasok mo sa utak mo, you want to help the next generation. Ang dami talagang pwedeng i-share sa atin si Ma'am Hadja, si Tia Amina. Inshallah, we will have another set of interview, ma'am, no? Magkaroon tayo ng another time. So, with that, I would like to say thank you for the time spent with the Alice TV, for sharing your mga experiences, mga insights of being a committed leader ng isang organization. Then, doon ako saludo sa'yo. Empleyado ka ng track, empleyado ka ng isang State University soon. Pero pag lumalabas ka sa time na merong klase, merong yung weekdays, nagpa-file ka ng forced leave, at the most among the lahat ng mga nasabi mo, ang hinahangaan ko sa iyo yung pagiging, yung nandun yung commitment mo to volunteer, to serve, not to shine. Yes, exactly. Alhamdulillah. Thank you so much. God bless. Likewise to thank you, Alice TV.